Magandang umaga mga kaibigan. Ito nga po muli si inyong kamanggagawa si Bergs Garcia. Today mga kaibigan ay araw ng Lunes. Unang paggawa sa loob ng isang linggo. So ibig sabihin mga kaibigan, ito ay Lunes. Simula natin ang ating Lunes ng mayroong mga uplifting word galing sa Biblia o mga motivational word, no? Kasi mga kaibigan, mas mainam na tatrabaho tayo, lalo na umaga, paggising natin sa umaga, naroon yung nananalangin tayo, tapos sabayan natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos para ma-uplift ang ating mga spirit, kumbaga, ang ating mga dala-dala. Kasi hindi naman lahat ng mga tao ay magandang kanilang mga buhay. Namumuhay sila ng marangya. Hindi lahat ng tao ay may kakayahan. Bagamat sila ay may kakayahan, sila din naman ay nagtitiwala ang iba ng salita ng Panginoong Diyos. So tayo, bago tayo trumabaho, bago tayo gumawa, bago tayo kumilos, kung saan man tayo pumaroon, hayaan nyo na bahaginan kayo ng salita ng Panginoon. Ito ay pampalakas ng ating espiritu. So ano man ang ginagawa mo, ikaw man ay kasambahay, ikaw man ay ina ng tahanan, ano man ang trabaho mo, bago ka magsimula sa trabaho mo, hayaan mong makinig ng salita ng Diyos. At ikaw man ay anumang trabaho na mayroon ka sa iyo, na ikaw ay nanonood ngayon sa video ito. Sabi nga mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating mga ginagawa, dapat unahin natin ang Panginoong Diyos upang maging maayos ang ating maghapon. Kumbaga, ang salita ng Diyos gamitin natin bilang enerhiya ng ating katawan, hindi lang sa espiritu, hindi lang sa spiritual nating buhay, kundi maging sa physical nating buhay. Kapag weak ang ating spiritual na buhay, weak din ang ating physical. So ganito ang sinasabi ng Bible sa Psalms, matatagpuan natin mga kaibigan sa Psalms 113, 1-4. Sabi rito, praise the Lord. Praise the servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. The Lord is high above all nations, and His glory above the heavens. Who is like the Lord, our God, who is seated on high, who looks far down on the heavens and the earth? He raises the poor from the dust, and lifts the needy from the ash heap, to make them sit with princes or prince with the prince of his people. He gives the barren woman a home, making her the joyous mother of children. Praise the Lord. Sabi ng Psalms, mga kaibigan, purihin mo ang Diyos. Purihin ng mga servants. So tayo ang mga servants, mga kaibigan. Purihin ang pangalan ng Diyos. So anong pangalan ng Diyos? Ito ay ang Panginoong Hesukristo. Jesus is the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. So yun ang sinasabi ni David dito sa Psalms 113. Nagpupuri siya sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, ano man ang dinadala-dala mo sa buhay mo ngayon, ano man yung mga karanasan mo, ano man yung mga experience mo, ano man yung pinagdadaanan mo, may Diyos na tutugon ng lahat ng yan. Kaya sabi pa ng Bible sa New Testament, come all unto me. Ito yung mga nabibigitang lubha, sabing ganyan. Yung mga nabibigitang lubha, lumapit sa akin at
kayo'y aking pagpapahingahin. Ngayon kaibigan, kung ikaw man na marami, gabundok man ang problema mo, gabundok man ang sitwasyon na kinakaharap mo, sabi ng Panginoon, lumapit kayong lahat na napapagal at kayo'y aking pagpapahingahin, sabi niya. Kaya walang imposible sa Panginoon, anuman ang pinagdaraanan mo ngayon, anuman ang problema mo ngayon. Ang Panginoong Diyos ang may kakayahan na tayo'y tulungan. Maniwala ka lang kaibigan. Maniwala ka na may Diyos na tumutugon, may Diyos na mabuti, may Diyos na mapagmahal at maibigin sa atin. Dahil kung siguro hindi tayo inibig ng Panginoon, baka wala na tayo sa mundong ibabaw. Kaya mga kaibigan, ipagkatiwala mo sa Kanya, anuman ang karanasan mo, anuman ang alalahanin mo, anuman ang kabigatan mo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Hayaan mong ipanalangin kita sa iyong mga daladala at patuloy kang pumikit at tayo'y manalangin. Panginoon, anuman ang daladala o mga problema ng nasa kabilang screen ng bidyong ito, panalangin ko po na patuloy niyo po siyang pagpalain, anuman ang kanyang problema, anuman ang kanyang mga kabigatan sa kanyang buhay, Panginoon. Panalangin ko, O Diyos, na kayo po ang humipo sa kanya at napakalawak at napakahaba ng iyong kamay para hindi po i-extend sa kanya ang iyong kamay, Panginoon. Siya man po ay may karamdaman, siya man po ay walang maisaing sa mga sandaling ito. I pray, Father, na kayo po ang patuloy na mag-provide, patuloy umabot sa kanilang pangangailangan. Ingatan mo siya, Panginoong Diyos, kayo po ang magpala sa kanya, sapagkat kayo po ang Diyos na mabuti na patuloy po namin pinagkakatiwalaan. Salamat, Panginoon, sa nanonood nito. Salamat po, kayo po ang magpala sa kanya at patuloy niyo po siyang pagalingin kung may karamdaman man. Salamat, O Diyos, sa inyo po namin pinagkatiwalang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Yun kaibigan, ang maikling panalangin yon ay nawa ay makatulong sa iyo sa kagaanan ng inyong dinadala ngayong umaga o ngayong araw na to. Salamat sa iyong panonood. Pagpalain ka ng Panginoon.